Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Nagpapakita po sa kanyang patuloy na pagiging desperado itong si Bini Abante. At pagkatapos niya nga po hamunin itong Senator Bato sa kanyang Quadcom, no, na dapat daw humarap na daw po itong Senator Bato at hindi puro daldal lang sa mainstream media at magpapaliwanag, dapat humarap daw. Sa kanila daw po magpapaliwanag. Alam niyo mga kababayan po natin, ito kasi kapag bagsak na po yung kanilang survey, at ramdam na po nila na wala na po silang chance manalo, kaya damay-damay na po ang kanilang gustong gawin. Okay lang po 'yan, Bini Abante, 'no? Dahil alam namin, paldo-paldo ka naman ngayon, 'no, sa kinita mo diyan sa Kongreso, lalo na sa Quadcom at sa komite kung saan ay sumisira, 'no, kay Vice President Sara. Pero hindi po epektibo ang inyong ginagawa. Ngayon naglabas na naman ng isang statement itong si Bini Abante, 'no? Ayaw niya daw po kay Vice President Sara at hindi po siya naniniwala na si Vice President Sara ay maging presidente, 'no? At naniniwala daw po siya na kung ang dating presidenteng Duterte ay masama daw po, 'no? Mas matindi pa o mas worse daw po itong si Vice President Sara kung siya ay maging presidente. Talaga naman, 'no, na magiging mas matapang, mas magaling itong si VP Sara. Kaya ang sabi nga ni PRRD, mas magaling, 'no, mas kaya pang higitan ni VP Sara, 'no, itong kanyang ama. At ako naniniwala diyan. Kaya itong si Abante, 'no, ramdam nila na talagang kahit anong gawin nilang paninira ay mananalo po itong si Vice President Sara. Kaya kung ano-ano na lang, 'no, ang lumalabas sa kanyang bunganga ngayon, ang naiisip nito ni Bini Abante. Dahil panic mode na po sila, praning na po sila, 'no, namomroblema na po sila kung ano pa yung mga paraan na paninira nila sa mga Duterte, kasi halos lahat ay ginawa na po nila, eh. Ngayon, 'no, dahil nakataya po ang kanyang career sa darating na eleksyon, anong ginawa nila, 'no? Pagkatapos nila makita ang puwersa ng Iglesia ni Cristo na nagkaisa, actually hindi lang po Iglesia ni Cristo ang nagkaisa, eh, 'no? Kasama rin po yung iba't ibang sektor ng simbahan, 'no, na nagpakita ng suporta doon sa panawagan ng Iglesia ni Cristo na kapayapaan at kontra-impeachment kay Vice President Sara. Kaya naramdaman po natin, 'no, na hindi lang po 5 milyon sa buong Pilipinas ang sabay-sabay na lumabas sa kalsada at naglahok, 'no, sa malawakang National Rally for Peace na Iglesia ni Cristo. Biglang umatras itong si Abante at sinabing hindi daw po sila susuporta sa impeachment ni Vice President Sara dahil wala na daw po oras. Pero may masamang plano pa rin pala sila, mga kababayan, dahil sinabi niya na pwede daw po sa susunod na Congress. So sa 20th Congress, plano nilang ipagpapatuloy ang impeachment kay Vice President Sara. Kaya ngayon tingnan yung kanilang ginagawa, ha, kasi alam nila na kapag manalo si VP Sara, masisira po yung kanilang karer at hindi na po sila makatikim ng paldo-paldo, 'no? Dahil po ngayon nakakatikim po sila ng paldo-paldo at patunay po na paldo-paldo ang kanilang kinikita, mga kababayan. Kasi tingnan niyo po, nakakabili po sila ng ganitong klaseng collection, 'no, ng mga laruan, 'no? Big time po pala ang laruan nitong si Bini Abante, 'no? Na sinasabi niya na nasa mukha daw po ni Colonel Grijaldo, 'no, yung pagka-coerce, na kaya daw po mag-coerce. Sila daw po yung mukha nila, eh, hindi nila kayang mag-coerce, 'no? At dito daw po kay Colonel Grijaldo na kanilang inapi at hindi pa sila nakontento ay pinakontempt nila muli at pinakulong, 'no, sa kulungan talaga ng may mga kaso. Grabe po ang pag-uugali ng taong ito. Hindi natin maintindihan kung ito ba ay pastor talaga, 'no? Matindi ba talaga ang kanyang pananampalataya sa Panginoon? Mukhang hindi po sa Panginoon, eh. Mukhang sa mga big time niya po na laruan, 'no? Ang kanyang pananampalataya po ay nasa kanyang mga laruan. Kaya ang utak niya is mukhang naiiba po, mga kababayan natin, 'no? At sino naman sila, mga kababayan po natin, na magsabi, 'no, na hindi mananalo itong si Vice President Sara. Ilan lang ba yung boto mo, Bini Abante, kumpara sa 32 million na bumoto po kay Vice President Sara? Kaya kahit pagsama-sama pa kayo ng mga Pinklawan, no, mga Dilawan, mga makakaliwa,
no, mga loyalista, hindi po kayo mananalo. At hindi nyo po kayang sirain itong si Vice President Sara. Dahil alam nyo, no, kapag itinuloy nyo po yung impeachment at pagpapatalsik gamit, no, yung inyong political power, ay malaking gulo ang mangyayari, no? At sino yung pagkakatiwalaan ng taong bayan? Ang Vice President Sara nagtatrabaho o yung mukhang ito ni Bini Abante? Kaya ipaubaya ko po sa aking mga viewers, sa ating mga kababayan, no? Sino yung papaniwalaan nyo, yung mukhang itong si Abante, no? Tingnan nyo po yung kanyang mga laruan. Ito po ba yung dapat nating tularan at pakinggan na pastor, no? Na magbibigay po sa inyo ng mga words of God, itong napaka mukhang anghel, no? At mabait, matalino, matapang na si Vice President Sara na minamaliit at gustong sirain nitong si Bini Abante. Diba? Oh, tignan natin. Na, so kayo na po bahala ang magusgad dyan, mga kababayan po natin. Kahit anong gawin nyo, Bini Abante, no? Lahat ay sasabihin nyo ng masama na mga salita against kay Vice President Sara o kay Pierre de. Lalo lang kayong malulubog sa Kumunoy at hindi po kayo mananalo, Bini Abante.